China. Ngayon guys, dahil sa ginawa ng China, maaari itong magsamaan sila ng loob ng Sweden. Dahil hindi papayag ang Sweden na ang Pilipinas bubuli-bulihin lang ng China. Dahil ang Sweden, member ito ng NATO. At ang founder ng NATO ay ang Amerika. At ang Pilipinas ay mayroon Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. At hindi ito papayag ang Sweden kasi NATO sila member sila ng NATO Oh, di ba? Siyempre ayaw ng Sweden ng founder nila magkakaroon ng digmaan doon sa China dahil member sila ng NATO, member ng NATO ang Amerika, member din ng NATO ang Sweden. Ang usapan kasi nila na pag ang isang bansa inatake ng isa ay kalaban na rin ng lahat. 'Di ba? Alam niyo na NATO, 'di ba? North Atlantic Treaty Organization. Kaya ang China na to, itong presidente sa China na to na si Xi Jinping. Ayan, si Xi Jinping. Yan ang nagkagulo-gulo dyan sa South China Sea dahil sa kanya, yung isang taong yan. Yan, yung taong yan. Diba? Diba? Yan ang presidente ng China, si Xi Jinping. Yan ang mahilig manakop ng karagatan na hindi naman sa kanila, na mayroon naman silang karagatan. Ang lawak-lawak na ng China, hindi pa siya kontento sa kalawakan nito, sa sobrang lawak, kundi kuhanin pa ang karagatan ng Pilipinas. Kasi alam niya kasi na ang karagatan ng Pilipinas ay may pinakamayaman na produktong langis dyan sa ilalim ng karagatan. Diba? Yan ang gusto ng China. China, alam niyo naman, negosyo yan. Negosyong hilig yan Diba? Ngayon, kung China nang may hawak dyan sa West Philippines ay wala na. Hindi na makadaan ng mga barko ng US dyan. Barko ng ibang bansa. Kukontrolin na nila. Diba? Wala na, laking epekto rin sa US kaya hindi papayag ang US. Kaya nangingialam na ang Sweden. Nangingialam ng Sweden kasi apektado din sila yan dyan guys pag makuha ng China ang West Philippines Kaya gusto ng Sweden na ibenta ang kanilang mga jet fighter. Mga pandigma nito ibenta sa Pilipinas. Yan. Jet fighter ng Sweden ibenta sa Pilipinas para lalakas ang depensa ng Pilipinas. Yan guys, mga jet fighter. Gusto talaga ng Sweden na palakasin ang hukbong himpapawid ng Pilipinas kasi mahina kasi ang Pilipinas. Alam niyo naman. Diba? Ngayon lang tayo nagkaroon ng mga mga barko. Mga barkong pandigma. Missile, kaunti lang. Samantalang ang China, napakalaking bansa. Ang dami-dami ng missile nila. Ang daming pandigma nila. Daming military. Yan. Mga jet fighter na yan. Gustong sa benta ng Sweden sa Pilipinas. Yan. Alam nyo ba guys na hindi kayang sakupin talaga ng China ang Pilipinas. Samantalang inaano lang tayo. Tinatakot-takot lang tayo. Sinusubukan ng China kung hanggang saan ang lakas ng Pilipinas, kung hanggang saan
ipagtanggol ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sinusubukan ng China na nakuhanin ang West Philippine Sea na walang digmaan. Kaya tinatakot-takot tayo dyan. Pero sa bandang huli na ang Pilipinas lalaban, ay dyan na yung dyan na sila makiusap na pag-usapan na lang ang dyan, diba? Yan ang mga Chino dyan sa West Philippine Sea, dikit-dikit yan dyan sila. Tingnan nyo yan, diba? Tingnan yung mga nila yan, mga kalukuhan nila. Yan mga pandigma yan guys, mga missile. Sus, pag tumama yan sa isang lugar na yan, hanako, mga building guys masisira guys. Sana hindi mangyari yan. Yan. Si Jinping patawa-tawa lang to. Wala hindi alam niya na hindi papalag ang Pilipinas Alam niya na natatakot tayo Pero wag naman sana hantong na talagang manindigan ng gusto talaga ang Pilipinas at may mangyari sa West Philippine Sea dyan. Alam nyo, talo talaga ang Pilipinas guys kasi magiging battleground to kung sakaling lalaban-laban na. Nandito mga dito yan sila magtatago-tago sa mga island ng Pilipinas maraming isla kasi yung Pilipinas siyempre magtago-tago yan din sila sa, diba, mga submarine nila, mga barko. Kaya itong NATO na to, itong Sweden, sana mga NATO member suportahan talaga nila yung ipinaglaban ng Pilipinas na na kundinahin talaga nila. Kaso ang China kasi guys, negosyante yan siguro naghinayang din sila na mawalan sila ng produkto rin na galing China na dinadala dun sa kanila. Kaya yung iba nanahimik lang. Yan naman guys, yung Philippine Coast Guard natin, diba? Philippine Coast Guard lagi binobomba ng Philippine Coast Guard, lagi binobomba ng China Coast Guard. Yan yan ang barko natin, binobomba nila. Sa lakas pa naman ng water cannon ng China. Yung iba nga dyan nakasira-sira si Jinping na to. Ito guys, ano kaya masabi nyo sa taong to? Bakit kaya ganyan yan? Diba? Nakakainis ang taong to guys Ang lawak-lawak ng teritoryo nila gusto pakuhanin ang teritoryo ng Pilipinas, ang liit-liit ng Pilipinas. Tingnan nyo naman sa mapa guys, diba? Ang liit-liit ng ng Pilipinas, ang West Philippine Sea, ang liit-liit ng teritoryo natin, ang West Philippine Sea. Ang sa kanila lawak-lawak, tapos gusto pakuhanin. Kaya sana guys, yung lalakas yung natin hukbong sandatang pandagat natin para kahit paano may laban tayo, kahit paano mag-alanganin ang China na sakupin tayo. Kaya ganun na lang ang pagpupuli sa Japan hindi nga sila pumorma binomba sila ng tubig doon yung China Coast Guard doon pumasok sa karagatan
Japan, doon sa Senkaku. Yun din ang pinanggagawa nila ng karagatan na yun. Ay wala, pumasok sila doon, binumba sila ng water cannon ng Japan. Umatras sila. Bumalik na naman sila dito sa Pilipinas para bombahin naman ang Philippine Coast Guard. Mga gagawin, mga bully kasi ito guys. Bully talaga tong China. Sana hindi antong talaga guys, no? Hindi talaga antong sa malaking digmaan. Ako kawawa talaga mga Pilipino. Kawawa talaga. Kayo guys, tama ba ang gagawin ng Sweden na ibenta ang kanilang mga jet fighter? Para sa akin kasi tama to guys para sa akin. Ano kayang opinion nyo guys? Sige guys, ako pala si Buddy Adonis. Tawagin nyo ako ng Buddy Adonis guys. Guys, pa-subscribe pala sa channel natin, no? Para